Mahinang nilalang. Yan malamang mga kababayan ang saktong description dito kay Bongbong Marcos mga kababayan. Ayon dito kay Atty. Topacio, dito sa inilabas mga kababayan na sanksyon ng Amerika sa ICC mismo. Dahil kung ang Amerika mga kababayan ginulpi, pinarusahan itong ICC mga kababayan dahil sa pangingialam nito sa kanilang bansa, dahil nagbabalak ang ICC mga kababayan na imbestigahan ang Amerika dito daw sa sinasabing mga crimes against humanity nila, lumaban si Donald Trump mga kababayan. Nilumpo ang ICC sa kanilang pinansyal na pangangailangan mga kababayan. At nagbanta pa na sa oras na may huhulihin ni isang Amerikano mga kababayan ng ICC, lulusubin nila ito at gigirahin. Dahil unang-una, wala daw jurisdiction ang ICC sa kanila. Isang malaking sampal daw ito kay Bangag mga kababayan na totally opposite ang ginawa. Dahil pinagkanulo pa niya mga kababayan ang isang naging pinakamagaling na presidente sa ating bansa. Pinagkanulo niya sa ICC iyan. Wala nang jurisdiction, tandaan niyo mga kababayan na wala nang jurisdiction ang ICC sa atin. Matagal na panahon na mga kababayan na umalis tayo sa ICC iyan. Pero itong si Bangag na nanatiling sunod-sunuran. Yung sanction ng US ICC. Yes po. Dalawa na silang na-sanction. Sanction, buti nga. Yung mga judges sa Opo, prosecutor, opo. alam nyo, yan po ang hallmark ng malakas na leadership Oo, na talagang hindi Malakas. hindi nila pinapayagan na Hindi yung sovereignty titiklop. nila, yung kasarinlan nila ay mayurak-yurakan at Hindi matapak-tapakan. katulad ni Bangag. Oo. Russia, ginawa rin yun. Pina-arrest nyo si Putin, pina-arrest warrant din niya yung mga at taga-ICC, yung mga judges at prosecutor, di ba? O, ganyan po ang matibay na leader. Tayo! Dating presidente, ibinibigay pa natin. Pinagkanulo sa Umalis na nga tayo sa Rome ICC. Statute, pilit pa rin natin pinapapasok Binabalik. sila at sinisira ang Matagal ating na tayong sovereignty. umalis. Bago yung mga ibang ulalo, tila tuwang-tuwa pa sila. Hindi Pa 5 years na tayong wala sa ICC mga kababayan, kaya wala nang jurisdiction iyan. Hindi nila naiisip yun eh. Yung kahihiyan ng Pilipinas Oo. na ginagawa Kahihiyan. ninyo. Nakakahiya itong Bangag mga kababayan, sa totoo lang. Yung mga sinasabi natin, di ba? Opo. Yung mga Yung mga Pilipino na convicted na sa ibang bansa, pilit nating ibabalik Binababalik, dito. ginagastosan Bago. kahit pa mga kababayan, ibibitay na, di ba? Talagang nire-risk natin mga kababayan ang lahat. Ginagawa natin ang lahat para makauwi lang. Kagaya nung si Veloso, pinauwi pa mga kababayan. Yung dating Pangulo meron namang hukuman dito. Sabihin nyo nagkasala, dito nyo litisin. Pinabayaan nyo yung mga foreigners na litisin yung kababayan natin. Tapos binabayaran pa nila. Bago tatakutin nyo pa itong si Bato ngayon. Ngayon mga kababayan, uulitin na naman nila kay Bato. Ipagkakanulo na naman nila mga kababayan. Isang sitting senador mga kababayan ha. Ipapakain na naman nila sa mga banyaga. Senador, i-hand over mo sa ICC. Anong klaseng gobyerno ito? Bangag! Pinamimigay mo yung mga Gobyernong mamamayan bangag. natin. Samantalang ang Amerika may batas. Pag kinuha ng ICC ang aming mamamayan, so Gigarahin. papasok yung armed forces natin sa bansa nyo at kukunin niya ng sapilitan sa ayon. Lulusubin nila mga kababayan. Bakit tayo, no? Ay, kung talagang pwedeng lusubin yan mga kababayan, maging presidente ng si Sara, magbubuluntaryo tayo. Sasali kami sa paglusob, bahala na. Suicide mission mga kababayan. Suicide Sa mission. gusto nyo. Ipagtatanggol. Yan, kahiya po talaga tayo. Kaya, ang kahiya-hiya. nakikita yan ng China, Kahit sa bangag. wala kayong kwenta pala eh. Kaya Ay, di ibubuli namin kayo. Bago yung... Mga kababayan, pambubuli ng China dahil binastos sila mga kababayan eh. Itong ginawa ni Bangag mga kababayan na kanyang feeling malakas at pang-trigger sa China. Yan ang punot dulo mga kababayan kung bakit hinaharas tayo ng China dahil dyan din sa Bangag na yan mga kababayan. Noong panahon ni Tatay Digong, harmonious mga kababayan. Wala namang gulo dyan. Sa makatuwid nung sabi nga ng mga mangingisda, nung umupo si Duterte, tsaka pa lang sila nakapangisda. Ngayon mga kababayan, umupo si Bangag, hindi na naman sila pwede. Aawa tayo. Yung ano nyo pa,
yung defense secretary nyo pa, Aso. Maltese Aso. eh. Di ba ako may Maltese Oh, sige po, mga kababayan, may Maltese passport. Kagaya ng Maltese dog. din eh. Yung pangalan Noy Noy eh. Oh. Aso yung Maltese. Ay, grabe. Katulad nito ha. Ito Noy, Noy. hindi ko maintindihan talaga itong pamahalang ito. Kung saan kumukuha ng hinuhugot, yung utak yata ay nasa talampakan. Ay, utak talampakan. Oh, correct. Below sea level ng mga kababayan ng mga utak niya. Etong si Castro at saka si Remulla, iisa eh. Oh. Mga syunga. Bakit ba sinasabi nilang, bago magpasko may maaresto na? Oh. How? As if, no, talagang mga kababayan na nagpapatunay lang na nakikialam sila sa justice system sa ating bansa. Hindi nila pwedeng na yan mga kababayan, pangunahan dahil hindi naman nila hawak ang batas. Nyo ba talaga ang korte? Ngayon, kung sinasabi nyo yan, Sila very na ang dangerous yan. Pinalalabas yung hawak yung hukuman na pwede yung utusan. Di ba? Nasaan ang nangyari sa separation of Huli ka. powers, sa judicial Wala na. independence? Kayo, Siguro mga kababayan, sunod-sunuran sa kanila ang mga judges. Tinatakot nila mga bangag. At yan din ba ang dahilan kung bakit nakalaya si Dilima? Nakalaya si mga kababayan? Kerwin Espinosa na self-confessed drug lord. At pa daw mga kababayan, soon to is si Herbert Culango. Yung mga kababayan, isa sa mga lalaki daw ni Dilima dyan sa ang Bilibid. pwede lang, etong si Castro talagang ibang klaseng tao to eh. Mali na nga yung ginagawa ni Reliling Remulla. yan eh. Meron pa siyang consistent Hudas. with the president's promise. Wow! Na- Promise pa! Grabe itong bangag mga kababayan, no? Talagang, kung no one is above dilaw mga kababayan, no one is above the law. Marcos is above the law. Yan ang nangyayari ngayon mga kababayan. Above the law pero under sa ICC. Diyos ko, Lord. Ine-echo naman ng ombudsman. Hindi nyo ba nare-realize ang ombudsman nais nyong parang pinahihiwatig? mga What baliw. you are trying to Oh. tell the people ay ang ombudsman ay sunod-sunuran. Sunod-sunuran. Kailangan niyang i-implement yung promise ng Pangulo na bago. Kayo puro optics kayo. Yung iba ay magpapasko sa kulungan. Ang daming sinasabi, wala namang mga kababayan na kulong pa. Oh, nasaan na? December 17 na. Baka mauna pa nga si VP Sara mga kababayan dahil sinampahan na ng plunder. Some will not have a very good Christmas. Puro BS yan eh. Oh. Paano? Spokesman, puro BS. Oh my God. Mga tsurang BS lang, oh. Yan ang nakakainis. Ito ba, dyan. isa tong budol eh. Nung nasa pribado sektor, tira ng tira kay BBM ngayon eh. Kung ano-anong pinagsasabing nonsense. Oh, Claire Castro. Oh. Oh. Pero Diba? attorney, Bakit sasabihin mong there will be individuals who will be issued warrants of arrest? Paano mong nalaman? May arrangement na ba kayo sa korte? If there May arrangement na. Oh, nangangahulugan ng mga kababayan na nakikialam sila sa justice is, system. may problema tayong malaki. Of all Kaya nga, si Kibuloy mga kababayan, hindi nila ginrant ng bail, piyansa. Kawawa naman yung tao. Ginipit nila mga kababayan ng people, todo. ito ay abogado pa. nagsasalita Ine-erode kayo ng niya. ganyan. Ine-erode niya yung perception ng independence ng judiciary. These two people, si Remulla at si Castro, Stupid. na mga abogado, they are doing a disservice Abogaga. to the Abogago. legal justice system by Jesus pa naman ang pangalan ni ni Crispin. Ni Remulla. implying na kaya nilang utusan ang hukuman. Anong klase yan, di ba? Nananakot. Anong Eh, kaya klaseng nga, pag-uutak yan? Anyway, ito na talaga ang nangyayari sa ating bansa. Well, alam naman natin ngayon na ang nangyayari ngayon sa Pilipinas ay Grabe na ang nangyayari sa Pilipinas. natutok na naman sa pantaon ng budget ng 2026. Grabing insertion, no? Grabing insertion, mga kababayan. Ay, insertion malala. Minamatyagan at binabantayan yung 2026 budget na yan. Ang problema, talaga namang hindi natin maintindihan yung mga budget na yan at na-perfect na ng Budget. mga senatong at ng mga congressman ang magic sa magic, no? Magic sa budget. Well, unang-una, alam na natin na napakadaming insertions dyan, ha? Yung chairman at saka yung house speaker at saka ang Grabe. dating, Si Tambalustos, wala na mga kababayan. Hindi na nagpapakita. Pero bilyon-bilyon pa rin ang insertion, mga kababayan. Diyos ko. house speaker ng Tambaluslos. Kaya nga, masasabi talaga natin, mga kababayan, na kahit wala na yung mga hudas na yan dyan,
sila pa rin ang nagpapapit, mga kababayan. Ang balos-dos may insertion pa rin. Milyones ang naging insertion. Kaya po naging insertions yan, nagsimula po yung mga budget ng tatlong kongresista na yan, kongresista na yan, na tagwa 1 billion. Ngayon po, nagiging 3 billion 3 na. billion. So, silang Si anong tambalustos nga dalawa pala ang kanyang distrito, mga kababayan, na hinahawakan. Diyos ko, Lord, itong tambalustos na ito, mga kababayan. Yung aabot hanggang 5 to 6 billion ata yun, mga kababayan. Ayun, binawasan. Pero malaki pa rin. to 2 billion na insertions, no? Ano pa lang yan, doon talaga sa kanilang budget sa distrito. Pero sigurado ko marami pang nakatago yan in terms of flood control projects at Marami mga pa. projects na pagkakakitaan. Alam niyo ang problema sa Pilipinas, yung korupsyon, lalong-lalo na magdating sa budget, Nakaugat na. ay systemic. Systemic na So talaga. sa tingin ko, ang kinakailangan talaga ay baguhin yung sistema. At ang Oo nga, problema no? talaga ay nagmumula doon sa katotohanan na Eto, ang mga mga kababay- congressman Mahirap din itong baguhin dahil ang presidente mismo, mga kababayan, kurakot. ay elected on a per district Marcos! basis. Tapos ang DPWH ay meron silang mga district engineers, no? Mm. Na ang kanilang loyalty naman ay nasa district congressman. So just Loyalty nagtatapuatan dahil in the pagdating sa district bidding, congressman. ay pinapanalo nila yung paboritong kongresista ni congressman na karamihan din sa kongreso ngayon ay sila na mismo ang mga contractors din, di ba? Kaya nga, yan ang problema natin no? Yung mga congressman natin, sila na rin ang contractors. Dati-rati at least binibigyan nila ng hanap buhay mga Grabe. contractors. Ngayon, sila na rin. Sila na mismo para i-substandard pa nila, mga kababayan, i-ghost project pa nila. Tapos, sila ang Wapang kikita. na nilang lahat. Mm. Pero inaasahan natin na bagamat galit na galit ang tao sa korupsyon na nagmula sa mga insertions, nariyan pa rin ang mga problema ng insertion. O, ito Aroy. Oh. sabi ng aking espiya, kung merong 100 billion insertion na siniwalat si Zaldico noong 2025 budget, Kay meron Bangag. pa rin 100 billion insertion Ayun! ang Bangag sa 2026 budget. Ayun! Kasabwat na naman dyan, mga Marcos, mga kababayan. Tinutulan daw yan ni Secretary Bunuan. Pero Kaya wala pala pinalaya si Bunuan. yung nagawa dahil yan ang off-there. Pero itong 100 billion na pinasok, ito po ay biglang nag-magic sa NEP. At ang procedure po dyan sa NEP, dumadaan yan sa mga Regional Development Councils. So dinagdag bigla ng walang pag-aaral, mga kababayan. Roy! Direkta na daw sa net na talaga in-insert, Tapos no? magawa na listahan ng DPWH. Mm. Ang nangyari, Bangag nagpadala na talaga? naman ang mga bangag sa Malacanang Bangag. ng 100 billion na namang mga proyekto na ipinasok uli sa NEP. So, Uy, ang wag po kapal. kayo magkakamali ha. Kung noong 2025, merong 100 billion ang mga bangag. Ang kapal ng dito face. Sa 2026, meron pa rin 100 billion. Now, Mm. siyempre, dahil systemic ang problem, tuloy-tuloy pa rin yan. Asahan ninyo na ang mga congressman at mga senatong kikita sa bawat piso ng infrastructure project na mailalagay Ay, kanilang hindi lang piso, bilyones, mga kababayan, ang kitaan dyan. distrito. At ngayon pa lang nakikita nyo yung dynamics kung bakit ayaw nilang mababaan ang kanilang mga budget. For instance, di ba 400 billion ang pinag-uusapan ngayon sa budget ng DPWH. Nagpakitang gilas kasi itong si Vince Dizon dati na tinapyas at sinabi na overpriced ang mga presyo ng mga inputs na ginagamit ng DPWH para sa mga proyekto. So tinapyasan niya ng mga 400 billion. Ngayon, sabi Hiningi ulit. Tinapyasan niya, mga kababayan. Sabi niya, bawasan ang kickback. Bawasan daw, mga kababayan. Tapos, later on, sinabi, ibalik ang kickback. So, kailan pa naging congressman o senatong ba ang sekretary ng DPWH na umuupo pa? Mantakin mo, umuupo pa doon mismo sa bicameral conference Bawal na yan Bawal na siyang pumunta doon, mga kababayan, dahil hindi na siya allowed sa BICAM. committee. Nako, no po talaga yan dahil yan po talaga ay trabaho na exclusively ng Kongreso. Pero yan po, makikita nyo ang telltale signs na talagang wala pa rin nagbago sa sistema. Pagkakakitaan pa rin ng mga politiko ang pagtao ng budget dahil sa tingin nila, dahil silang gumagawa ng budget, may karapatan silang kumita. Alam nyo, Diyos ko, Lord. Mga bantay sa lakay, no? Yan ang, mga kababayan, number 1 example ng bantay sa lakay. Sila mo tagabantay, mga kababayan, sa kaban. Tapos sila din ang magnanakaw sa kaban. solusyon dyan, ha? Gayahin natin yung sistema dito sa Netherlands. Sa Pero sa Singapore, mga kababayan, ano kayang sistema nila doon, no? Mas maganda yung sistema ng Singapore, mga kababayan, siguro dahil
Asian eh. Asian din tayo mga kababayan. Hindi nakakalayo ang ating demographics mga kababayan. At basta ang alam lang natin sa Singapore mga kababayan, talagang binibitay ang mga kurakot. Malupit na mga kababayan, kaparusahan. Oh, yan siguro ang dapat nating sundin mga kababayan. Netherlands kasi, ang mga miyembro ng parliament, hindi sila elected on a per district basis. Elected sila on the basis of their parties. So ang iboboto mo, yung plataforma ng partido, wala silang mga distrito. So kung sino yung pinakamaraming boto na nakuha, pinakamarami silang upuan sa parliament, no? At sila ang magbubuo ng gobyerno. So pag-aralan po natin yan. Natanggalin na natin yung district congressman, gawin nating party congressman talaga nang sa ganun ang binoboto natin hindi lamang hindi personalidad kung hindi plataforma. Kung walang plataforma yung isang bansa, yung isang partido, wag iboto, no? Wag Pero iboto. maganda dyan, pinutol yung relasyon ng district engineer at sa district congressman. Kasi kung wala ng district congressman, wala nang magkakaroon ng influensya sa mga district engineers. Siguro ang lang dyan, ang isa sa mga kababayan para solusyon, para matuloy-tuloy itong pagbabago mga kababayan is hindi lang isang term si Sara mga kababayan kapag nagkataon. Hindi kaya ng 6 years mga kababayan eh. Hindi talaga kaya. Sa laki ng problema ng bansa mga kababayan, 6 years is not enough. Sundin natin yung ginawa ng Singapore mga kababayan, si Lee Kuan Yew ba yun? Oh, 'di ba? Up to sawa siya mga kababayan. Maganda ang kanyang pamamalakad eh. Dahil, what if tapos na si Sara mga kababayan, mapapalitan ng bangag na naman katulad ni Marcos. Diyos ko, uulit na naman. Sayang ang nasimula, kagaya ngayon na Tatay Digong mga kababayan. Napakaganda ng nasimula ni Tatay Digong tapos ang bangag, sinira lang ng isang iglap mga kababayan. Ang ating inumpisahan na uwi sa wala, binangag. So talagang bubuo na ng pagtao ng budget ay mga taong gobyerno na alam talaga ang pangangailangan ng isang distrito, isang area, siguro in close coordination na with the local government unit, no? Na dapat naman talaga dahil ang local government unit alam na alam kung anong pangangailangan ng isang syudad o ng isang munisipyo. Anyway, ano pa ba ho ang mga depekto nitong budget nito? As usual, nandyan pa rin ang pork barrel. O si Andyan Pinglaso, pa rin. sabi na, may pork barrel pa rin yan at siya hindi pipirma. At yung ilang mga kongresista hindi pa rin pumirma dahil nga sa mga pork barrel. Yung pork barrel, huwag niyo pong kakalimutan ha. Lahat ng pondo sa isang distrito, pagkakakitaan yan. So actually, misnomer o hindi totoo na ang pork barrel, yung pinagkakakitaan lamang, yung tinatawag ng pork barrel. Hindi po. Lahat ng pondo na napupunta sa distrito ay pinagkakakitaan. Pero bukod pa dyan, may mga dagdag. Saan nanggagaling mga dagdag? Sa mga lump sum. Kasi sabi ng budget, wala ngang dapat pagbubuwis na walang representasyon. So dapat lahat ng item na pagkagastusan is specified. Pero dito sa budget nito, ang dami pa rin lump sum. Ang dami lump sum. Magiging kontrolado yan ng presidente o di naman kaya ng speaker. Ano yung mga yan, no? Yan po yung unprogrammed. Tapos si Bonjidi, no? Grabe insertion, mga kababayan, pati si Swansing. Sila ang makabagong Zaldico daw, mga kababayan, at Martin Romualdez. Yan ang pinagmumulan. Patatabain na naman natin, mga kababayan. Tumaba na eh. Yung 2 buhaya, inalis na mga kababayan dahil mataba na. Ito, bagong patatabain. Diyos ko, Lord. Ubos na naman ang pera ng bayan nito, mga kababayan. Talaga ng mga problema. Kasi ang program funds, i-release lang yan kung may pirma ng presidente. So yan, ang program funds, sigurado ako, yan ang gagamitin para sa impeachment na naman ni Inday Sara Duterte. Aroy. Yung mga pipirma ng impeachment, bibigyan ng pondo galing. Umanda kayo. Sige, pirma lang kayo, mga hudas. Pero, meron pa po yan. Pirma lang kayo. Meron silang tinatawag na allocable. Yan, bagong pangalan na. Pondo rin na hindi pa rin sinasabi kung saan pupunta, pero pwedeng ibigay sa mga distrito. Yan Diyos po ko, ang another, mas ay malaking nako. barrel ngayon, no? Bukod pa dun sa normal na nakalagay na sa National Expenditure Program, yung mga allocables, yan po ay lump sum na gagamitin na naman para bilhin ang suporta ng mga congressman laban kay Sara Duterte, no? Now, ayan nga po, no? So, Ano-ano na lang mga invento mga pangalan, mga kababayan, no? Para lang makakurakot. Na yung problema ng DPWH na nagpakitang gilas tapos binawi at ngayon lumuluhod at sinasabi ibalik nyo yung sinabi kong dapat tapyasin. Ano na nangyari sa pangako ni Vince Diso na magkakaroon tayo ng substantial savings dahil binago na nila yung overpriced na mga inputs ng DPWH. Wala na. Launan. Manloloko talaga mga kababayan eh. Ang problema Budol. talaga ay
Oh, yan talaga mga kababayan, mambubudol kasi. Wala pa rin transparency sa budget process natin. Mm. Dapat talaga sundin ang nakasaad sa ating saligang batas. Ang na mambubudol ay hindi po mapagsamantala. pwedeng lumabas ang ni pisong pera galing sa kabanbayan na hindi alam kung saan pupunta. So dapat wala na talagang lump sum. At Ay, lumusot na nga yung lamsam mga eh. program funds na yan, paano ka magkakaroon ng program funds? Oh, wala tayong extra. Sabi nga ng batas, dapat Uutangin yan. na kailangan no public spending of public funds na walang basbas ng mga representante ng taong bayan. Eh, yung unprogrammed funds, hindi mo alam kung matutuloy o hindi. Depende daw yan kung may pondo. Pero ang katotohanan yan ay lahat naman ng budget ay ginagawa na deficit spending. Kasi talagang hindi sapat ang pera ng gobyerno. At in the end, umuutang at Mas malaki ang ating ginagastos kaysa sa ano, delikado kinikita. na. Parang trilyones na talaga utang natin at delikado na dahil unang-una, yung pangungutang natin ay linalabanan o kinukumpetensya yung pangungutang ng pribadong sektor na nagiging dahilan kung bakit meron tayong mga hanap buhay. No? Kapag wala nang mautang ang pribadong sektor dahil gobyerno nang umutang, naku, laking hina po ng ekonomiya. Bagaman, alam naman natin na sad-sad na ngayon ang Sad-sad. So, sa madaling salita, kahit nagalit po tayo dahil sa kahit 2 beses, 3 beses na tayo nagkaroon mga dambuhalang rallies. Oh, ay, wala eh. Tuloy pa rin ang ano mga kababayan. Anong Pagnanakaw. sa galit? Basta ang presidente mismo ay Yungag. ng insertions. At mayroon na naman siyang 100 billion na insertion. Basta presidente mismo ay merong confidential fund na kung di ako nagkakamali, napakalaki. Pinakamalaki sa site. Yan oh, yung mga pare, mga kababayan, na mga addict. 'Di ba? Ang kanilang ano mga kababayan, reason dahil sinpa nila ng si VP Sara ng impeachment is gusto nilang malaman kung saan ginastos daw. Oh, yan kay Bangag. Bakit hindi niyo aalamin kung saan ginastos? Puro kay Bangagan mga kababayan, no? Bangag pare pang addictus benedictus. Saya ng Office of the President kayo ng confidential fund, parang 12 billion kung di ako Tapos ang pare mga kababayan na addict ha, 15 years na naging addict, nanawagan sa taong bayan na ipagdasal daw siya mga kababayan. Ipagdasal niyo ako, Diyos ko Lord. nagkakamali, but let me check on that. Pero ang sigurado ko, ito na ang record ng pinakamalaking confidential fund ng presidente. Oh, Hindi talaga magmamoderate ng greed ang mga congressman at senatong dahil ang kanilang iniisip. Bangag. Kung yung presidente na pinaka makapangyarihan at tingala ng lahat, kurakot, bakit kami kurakot. hindi mangungurakot? Tatak Marcos, kurakot. Po, sabi nga natin, dapat nagkakaroon ng leadership by way of example. Ito, baliktad. Dahil korap ang presidente, lahat nagiging korap. Lahat, kurakot. Yan talaga. Tama yung mga kababayan, yung tagline ni BBM. Sama-sama tayong babangag muli. Oh, 'di ba? Wala namang plataforma si Bangag mga kababayan. Ang kanyang laging sinasabi, sama-sama tayong babangag muli. Di ba po? Kaya nga, Yan lang, no? Paulit-ulit lang talaga mga kababayan. Parang baliw. Parang baliw mga kababayan. Sama-sama tayong babangong muli. Nung una nga natin narinig niya mga kababayan, parang ano to? Nangungutya ba ito kay Tatay Digong na Kay Tatay Digong bumagsak tayo? Bangag talaga? Tumaas ang kilay natin eh. Parang masama itong masama sa pangdinig itong pinagsasabi ni Bangag na sama-sama tayong babangag muli. Babangon o babangag pala. Dahil hindi naman tayo bumagsak sa kay Tatay Digong mga kababayan. Umangat nga tayo dahil kay Tatay Digong gumanda at least ang Pilipinas pati sa imahe. sinasabi ko, bukod dun sa pagpapalit ng sistema, kinakailangan sisantihin na rin ang ulo. Oh, palitan na din ang ang leader. Inutil Yan talaga mga kababayan. Masasabi talaga natin, inutil talaga mga kababayan si BBM. Tingnan nyo nangyayari sa ating bansa mga kababayan. Itong mga kamalasan na ating nadaranasan mga kababayan. Dahil yan sa kay Bangag. Walang kwenta mga kababayan talaga. Hindi na po talaga dapat manatili pa ang Marcos bilang presidente. Sinabi na ng kapatid, wala sa tamang pag-iisip. Ay, addict, banga. Addict nga Sinabi Sabi ni na ni Zaldi. ang sabi ni Amy, addict mga kababayan. So, sino ba tayo mga kababayan para mag-dispute na mas alam ng kapatid ang abilidad ng kanyang pinaggagawa ng kanyang ading. Korap. Korap. Ano ba bang gusto ninyo? Ano pang inaantay ninyo? Tuluyan ng magutom ang halos lahat ng Pilipino bago nyo sisantihin yung presidenteng bangag na korap? Huwag mo kami pagsabihan nga, okay, dahil plus kami Pagsabihan mo yung men in uniform, doon mo i-address yan.
Dahil hindi kaya mga kababayan ng tayo pa. Mauubos na lang ang ating mga kababayan. Mapapaos na lang tayo. Hindi pa rin makikinig yung mga kabangagan na yan. Pero kung mayroong mga kababayan, support sa men in uniform, madali lang yan. Madali lang yan. Sus Mariosep naman. Mariosep talaga. Naintindihan ko na isang beses, isang taon, tuwing Pasko, nais nating maging maligaya. So siguro hindi natin siya sisisantihin ngayon dahil Bakit hindi? pag-iigihin natin, iuutang natin ang ating Merry Christmas. Eto mga kababayan, kung ayaw ninyong mag-involve ang men in uniform o ganyan. Eto na lang mga kababayan, ang makakatulong dyan, etong mga politician natin mga kababayan, pwede natin idaan sa legal. Sibakin natin si BBM via impeachment mga kababayan. Kaya yan. Kung talagang itong mga kongresista mga kababayan, iisipin talaga nila ang kapakanan ng bansa. Kaya itong i-impeach si BBM dahil mayroon ng reason mga kababayan eh. Yan palang JAA na ginawa niya, na pinirmahan na maraming blanco, tapos yung paglipat sa PhilHealth mga kababayan, that is already impeachable. Grave offense. Lalong-lalo na yung pagpapadala niya kay Tatay Digong sa ICC. Patong-patong mga kababayan. Yung Maharlika Fund, that is impeachable. Ang mga kababayan ngayon, nawala ng bilyon-bilyon. Ang dami na. Kung talagang etong mga buhaya, kongresista, mahimasmasan sila mga kababayan at talagang gusto nilang umunlad ang bayan at mayroong pananagutan mga kababayan. Si Bangag, yan, na yan? Pwede na yang sibakin. Sapat na mga kababayan ang reason or grounds para sibakin yung agbang yan. Iuutang natin yung Noche Buena dahil alam natin na walang 500 lang daw eh. Tapos sila mga kababayan, kung makapagwaldas, sky is the limit. Talagang sagad hanggang sa buto mga kababayan. Kung pwede lang bilhin mo ang toothpick ng 1 milyon, kayang-kaya nila yan mga kababayan. 500 pesos na sinasabi ng TTI na sapat na. Pero pwede ba ho? Tapos nakaloko kung sa ordinaryong Pilipino, 500 pesos sapat na, nga walang hiya. Bigyan naman Bangan. natin ng Happy New Year ang ating bayan. Palitan na po ang ulo, palitan na ang banag, palitan na ang kurap. Si Amy magsabi niyan ha. Hindi tayo magsasabing mga kababayan. Hindi yan totoo. Dahil si Amy mismo. Kasuhan niya si Amy. Sabihin niya, hindi din dininay. Eto mga kababayan Hindi din sinabi ni Bangag mga kababayan na hindi totoo. Ang sabi lang niya, that lady speaking in the TV is not my sister. Yan lang mga kababayan sabi niya. Hindi niya sinabi, hindi totoong adik ako. Sa makatuwid, kaya ko yung patunayan. Gusto ko mapa-hair follicle drug test. Yan sana ang kanyang mga kababayan response. Matinong response mga kababayan. Ngayon mismo, sa harapan ninyo, para ipahiya ko kayo na hindi ako bangag. Pero hindi niya ginawa. I will not dignify that with an answer. Tapos sabay, ngiwi mga kababayan. Alam na this. Alam na Una this. po natin ang ating ipinili na kapalit ng presidente pag hindi na talaga kaya ng presidenteng mamuno at yan po ay walang iba kundi si VP. VP Sara Duterte. Gagalit na naman dito ang mga Clarice Castro. Tama ba ho o mali? Tama. Yung mga loyalista, Lustay Loyal Lustay. Ito si BBM mga kababayan, pinakaaksayang tao sa Pilipinas. Siya ang may pinakamalaking confidential fund mga kababayan. Talo lahat ng mga presidente. Tapos wala pa rin alam. Siya ang most traveled president ever. Nabansagan na nga siyang Ferdinand Magellan mga kababayan sa isang international game show. Siya ang may pinakamalaking inutang mga kababayan in just 1 year. Siya ang natatanging presidente na kaliwat kanan ang konsyerto sa Malacanang. At marami pang kagunggungan mga kababayan. Diyos ko Lord. Lahat ng kamalasan na nangyari sa Pilipinas dahil sa kanya. paano nyo ngayon i-deny na bangag yan? Kapatid na nagsabi. Paano nyo i-deny na kurap yan? Nandyan na. May tumayo ng testigo si Zaldico na talagang napakalapit mismo kay Presidente at kay Tambaluslos. Hindi nga ako magtataka kung darating ang araw na baka pati itong si Tambaluslos magsalita laban kay Presidente. Pansin, ang tahimik ni ngayon ni Tambaluslos. Ngayon na, hindi pa siya kinakasuhan. Wala. Siguro yan ang kanilang... Ito si Tambaluslos mga kababayan, wala ring media na talaga mga kababayan na nagka-cover sa kanyang mga masawang gawain, ng mga kalinang baho man lang mga kababayan kahit anong konti. Wala talaga. Silensyo mga kababayan talaga. Sududa tayo, kakampiyan mga kababayan talaga si Tambaluslos. deal. Pero hanggang kailan nahahabulin ng Zaldico na hindi hahabulin ng Martin Romualdez? Hindi pa pwede. Batman and Robin yan eh. So kung Kaya nga. habulin mo isa, dapat habulin mo yung isa rin. Best At friend kapag daw, di ba? nahabol na nga itong Tambaluslos, asahan ninyo, kakanta
at kakanta rin. Oh. Kaya hindi nila hinahabol si Tambaloslos Sabi ng aking informante, dahil baka kakanta. ito ha, huwag niyong ichichismis ha. Ano? Bersamin at yung Bersamin. BBM dati. Naku, Kakanta na rin? kamutik na raw yan magsalita dahil pag binaling sa kanila ang sisi sa halaga ng 8 billion, kakanta daw sila. Ayun! O, sana nga mga kababayan kumanta. Yan si Bersamin mga kababayan na mukhang, ayun, mukhang nuno sa punso. Marami ang alam mga kababayan dahil executive secretary yan. Little president nga ang tawag dyan mga kababayan eh. So, marami ang alam. O, ang antayin natin mga kababayan kung kailan kumanta yan. So mga senatong, Mm. pag-aralan nyo lang kung ano yung sinabi ni Yusef Bernardo na merong ibinigay na 8 billion, na merong tumanggap, na merong diniliber. Tutukan nyo yan. At yan ay tututok muli sa malaki. Oy, Bersamin at Mina Pangandaman, magsalita na kayo bago kayo, baka gurgurin kayo. O baka mga kababayan, pinatakas na yun. Diba? Kagaya ni Zaldico, pinipilit nilang mga kababayan na patahimikin. O umalis ka muna dito para hindi ka makapagsalita. Sige! Pag humanap yan ng kagaya ni Zaldico, humanap ng bansa mga kababayan na tatanggap sa kanya na for asylum. Tsaka yan magsasalita mga kababayan. Ay nako, grabing Susunod. problema sa bansang ito mga kababayan. No? Salamat po sa inyong patuloy pagtangkilik. Hindi po tayo pwedeng manahimik sa panahon Hindi nga. na kailangan ang taong bayan ay maging kritikal at gumalaw na para sa ating kinabukas. Tayo po ay magdiwang sa Pasko dahil nakaugalian na natin yan na nagkakaroon na Happy lang ako mga kababayan siguro sa 24 na at saka kapag may gathering. Tapos pagising sa umaga after ng party, pagtingin natin sa balita, Marcos pa rin presidente. Balik problema na naman. Walang happy mga kababayan for the meantime lang. Parang nabigyan lang tayo ng pain reliever. Christmas, pero Bangag pa rin ang president. Si Santi na po, ang mga walang silbing tao sa gobyerno. Sana nga, no? Kung talagang mga kababayan, pwede lang idaan sa yung kahilingan sa Pasko. Lahat tayo, iisa lang ang hiling natin. Mapalitan na yung si Ngagva mga kababayan. Ma-impeach or either resign. Mapalitan na siya as president via impeachment or resignation. Yan na. Mga kababayan alam nyo na mga bangag mga kababayan, pwede kayo kasuhan ng inciting to sedition. Pero yung panawagang resign mga kababayan, that is a legit call. Hindi yan pwedeng mga kababayan. Hindi ka pwedeng sampahan ng inciting to sedition yan. Gaya ng mga Bangag! Salamat po sa inyong patuloy na tangkilik. Thank you! Ito po ang inyong Spoksang Bayan. Nagsasabi, I love you, Philippines. Ay! The only country I have. Ayun na naman, nag-I love you na naman siya. Baka disgrasya tayo dito ng sagot mga kababayan na kapag I love you to tayo dito kay Roque. Pero, Roque, we support you. Walang mali siya, ha? Kaibigan ko yan mga kababayan. I love you, Philippines. Kayo naman. We love you, Roque. Kaya iniiwasan natin yung portion na to mga kababayan Kasi mapapaisip tayo ng iba. Ano masasabi nyo dito mga kababayan? Post your comments below.